mga magsasaka mula Pangasinan humarap bilang testigo sa bail hearing ni Janet Lim Napoles kaugnay ng pork barrel scam. Sa nasabing pagdinig, iginit ng mga magsasaka na hindi sila nakatatanggap ng anumang gamit mula sa PIDAF ng mga mambabatas. Ang buong ulat ihahatid sa atin ni Dina Pagibitan. Muling nagharap ng mga bagong testigo ang prosekusyon sa pagpapatuloy ng pagdinig sa petisyong makapagpiyansa ni Pork Barrel Scam Queen Janet Lim Napoles para sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Sa pagkakataong ito, humarap sa korte ang Municipal Agriculturist ng General Tino Nueva Ecija na si Ginang Narcisa de Guzman. Siya umano ay kasama sa tinanong ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na nagsagawa ng pagsisiyasat kaugnay ng mga peking proyekto ng mga NGO ni Napoles taong 2007 to 2009. Sa naturang investigasyon ng Ombudsman noong Oktubre 2013 sa kanilang munisipalidad, nagpakita umano ang mga investigador ng master list ng mga magsasaka ng kanilang bayan, na agad namang kinumpirma ng kanilang opisina ang pagkakakilanlan ng mga nakasulat at nakapirmang magsasaka. Ngunit ayon sa opisina ng COMELEC sa kanilang lugar, walang ni isang pangalan sa listahan ang residente ng General Tino Nueva Ecija. Samantala, humarap din sa pagdinig ang dalawang magsasaka mula sa bayan ng Umingan at Santa Maria sa Pangasinan. Iginiit ng dalawa na wala silang natanggap na anumang nakapaloob sa sinasabing Agricultural Improvement Livelihood Package. Kabilang ang mga gamit pambukid gaya ng kalakay, mga pataba o fertilizers at iba pa. Hindi rin umano sa kanila ang mga pirmang nakalinya sa kanilang pangalan sa master list ng mga magsasaka sa kanilang bayan na ibinigay ng Ombudsman. Gayunman, hindi raw naipaliwanag o nasabi ng Ombudsman sa kanila ang mga pangalan ng NGO na dapat ay nagbigay sa kanila ng mga nasabing mga gamit sa pagsasaka. Nauna nang iniharap ng prosekusyon sa korte ang mga alkalde ng ilang bayan na umano'y napaglaanan ng mga pondo ng mga mababatas mula sa kanilang PIDAF sa pamamagitan ng mga peking NGO ni Napoles. 17 testigo kabilang ang mga alkalde, agriculturist at mga magsasaka ang nakatakdang iharap ng prosekusyon sa korte. Magpapatuloy ang pagdinig sa mosyon sa susunod na Biyernes, Pebrero 20. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.